Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong April 1 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito sa kanyang daily chart time frame na nagkaroon po siya ng breakout. Yan, kahapon po isa pong bullish candlestick ang lumabas dito sa ibabaw ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kaya yan, isa po itong sinyales or signal na nagpapakita ng isang bullish momentum kung saan ay magpapatuloy po ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung aking isang projection dito bakit ko nasabi rito na magpapatuloy, posible po siyang umakyat hanggang dito sa resistance natin dito sa 40 digits 1084. Kaya yan, mukhang posible pong babalikan niya yan, or pwede na rin pong mauwi ito sa pagkukonsolidate dito sa ibabaw ng support line natin, yan na dating resistance line na kanyang binasag lamang po kahapon, at yan po ay nasa 50 digits 848. Yan naman po ang mangyayari kung kapag wala pong gaanong sapat na bullish momentum itong si Pepe. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanilang latest tweet dito sa kanilang official X account. Ayan, yung kanilang latest ay March 20. Ayan, March 29. At ayan, wala pong bago. Pero meron po tayong balita rito. Sabi rito ay Pepe coin price eyes 22% surge as buyers break key resistance level. Kaya ayan, meron pong nabasag na isang resistance level. At dahil dyan ay mukhang makakaranas daw ng 22% na price surge itong si Pepe. Kaya yan na nga, balikan natin yung ating pagti-technical analysis dito kay Pepe. At mukhang ito nga yung nabasag na resistance line natin. Yan, kahapon lamang po yan, ang 50 digits 848. At kung pag nababasag po ang isang resistance line ay ito po ay isang nagbibigay po ito ng signal na ayan, isang bullish signal po yan na aakyat ang market price ni Pepe. Kaya yan po yung isa sa aking naging basihan dito kung bakit ko po nasabi na posibleng magpatuloy sa pag-akyat itong si Pepe at babalikan niya ang kanyang mataas na presyo na 40 digits 81084. Yan, nakamit po niya ito dito noong March 14. Yan po yung kanyang panibagong all-time high ngayon sa kasalukuyan. At posibleng babalikan po niya ito. Yan. Ngayon ay posible na rin po itong mag-consolidate lamang. At yung aking naging basihan naman po rito ay yung ating Hall Street Indicator dito. Kasi kulay red po siya at nagpapakita po ito ng bearish signal. Ibig pong sabihin ay ayan, maski meron po tayong naganap na breakout dito, ay ibig sabihin ng Hall Street Indicator natin ay medyo mas nakakalamang pa rin ang mga bearish or yung mga selling pressure. Kaya mukhang mahihirapan po siyang umakyat. Pero mukhang sa ngayon ay mapapansin po natin na yung kasalukuyang candlestick natin ngayon ay sinusubukan po niyang magkaroon ng retest dito sa ating support line dito. Yan, kasi kung pag bumalik po siya rito sa ilalim, ayan, yung ating candlestick kapag bumalik po siya rito sa ilalim ay ma-invalidate na po yung ating breakout dito sa ating triangle pattern na ito. Ayan, ma-invalidate po na po yung breakout natin dito. Kaya ayan, yan yung aking isang basihan dito. Ngayon yung ating QQE mode indicator naman dito ay mapapansin po natin na yung mga nabubuong QQE bars naman po nito ay nasa ibabaw ng zero line at mukhang lumalaki po yung sukat nito. At kung pag nagpatuloy po sa paglaki ng sukat ang mga nabubuong QQE bars natin dito ay ito naman ay nagpapakita na mataas ang posibilidad na magpapatuloy sa pag-angat ang presyo ni Pepe sa mga susunod na araw. Kaya yan yung aking mga naging basihan dito kung bakit
bakit nasabi ko rito na ang aking price projection ay ito ay posibleng magpatuloy sa kanyang pag-akyat or posibleng mauuwi ito sa patuloy na pagko-consolidate. Ayan, mahina po kasi talaga yung mga signals natin dito. Mahina yung ating QQE bars ay maliliit yung kanyang mga sukat at saka kulay gray pa. Kung pag kulay gray ay talagang mahina ang momentum. At ganun din dito sa ating Hall Street Indicator. Maliit pa yung kanyang pangangatawan. Kaya wala pong gaanong volatility. Kung ganito sana kalaki yung kanyang katawan ay ayan, ibig sabihin ay malakas po yung kanyang volatility. Kaya ayan pong muli ang aking analysis dito kay Pepe. Dulot ng kanyang breakout dito sa ating triangle pattern. Ayan, at saka yung nabubuong QQE bars natin dito. Ayan po yung aking naging basehan kung bakit ko nasabi na posibleng magpatuloy sa pag-akyat ang market price ni Pepe sa mga susunod na araw. Yung itong Hall Street Indicator, yan, kulay red, ay ito naman po yung aking naging basehan kung bakit ko nasabi na walang gaanong sapat ang sapat na momentum ang itong market ni Pepe dito sa kanyang daily chart time frame, kaya posible pong mauwi ito sa pagko-consolidate sa mga susunod na araw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.